Nadine, ilang taon din na hindi ka lumabas sa telebisyon? Tama? Tito Boy, 10 years. Almost 10 years. 10 years? Yes. What made you come back with The Missing Husband? First of all, it's because dahil sa Kapuso. So, may mga offer sa akin na parang maraming projects, pero yung original home ko kasi is GMA. Right. Okay. So, parang nung in-offer sa akin yung role and yung show, parang hindi na ako nagdalawang isip. 10 years, anong pinaka-na-miss mo? Acting. Oh, okay. When you Acting said hindi talaga. ka makahindi doon sa role, anong role mo sa Missing Husband? Kakaiba yung role ko dito, Boy. May pagka-secret pa kasi eh. Okay. Hindi pa natin pwedeng ilabas So, masyado. yeah. Pero, Okay. anak ko dito si Patricia Coma. And from there, tatakbo yung storya. Kasi yung husband ko, niloko siya ni Rocco. So, doon tatakbo yung storya. Kasi may kinalaman sa scam, sa scamming Yes. itong The Missing Husband, OFW story. Yes. Di ba? They were based in Qatar, tapos umuwi dito ng Pilipinas, hinahabol ng mga niloko. Yes, Di ba? po. Kami ba'y mamahalin ka namin o kamumuhian ka namin dito sa The Missing Husband? Kung pwede lang. Kamumuhian. Gusto ko yun, kamumuhian. Yes, Are you ready po. for that? Yes, I am. I like it. Why do you like it? Iba po kasi yung character na yung may pagkakontrabida. Nalalaro mo kasi yung role eh. Right. Hindi ka tulad pag bida ka, you just have to make paawa, iiyak ka lang and all. Ikaw yung mabait all the way, all sa buong show eh. Right. Pero pag kontrabida ka, you can laugh, you can smile, you can be like this. Iba-ibang marami siyang character. Layers. Layers, yes. Oo. You know what's interesting? Kahit noon, when the last time I spoke to you, may distinct laughter ka. Maybe you can use that. Hindi nga, pag tumatawa ka, yung tawang... Actually, Tito Boy, ginamit ko na yon. Ginamit mo? Ginamit ko siya. Ngayon nga lang, yung parang aping-api na talaga yung kausap mo, pero tinatawanan mo. Ang sarap nung gano'n. Ang sarap nung acting na gano'n. Isa pa nga. And the good thing also about The Missing Husband is makakasama mo si Yasmin. Yes po. Na kasamahan mo noong first season ng Starstruck. Starstruck, yes. How does it feel na magkasama kayo ngayon sa Missing Husband? I'm so happy, Tito Boy, kasi parang bumabalik sa akin nung magkasama kami nung Starstruck days. Kasi hindi nagbago si Yasmin, ganun pa rin siya, kalog, makulit, and siya pa rin yung Yasmin. So parang I felt comfortable with her talaga. Correct me if I'm wrong, because I'm trying to remember 20 years ago. Di ba? Totoo ba yun? There were times that you actually didn't like each other? No. Hindi. So that's that's not true. No, Wala yung isnaban, wala yung... That was just part of the story of Starstruck. No, yung mga Ang taong gumawa sa nun sila Rayleigh yata. Oo. Sila yata yung gumawa nun eh. So you had no problems with Yasmin? No. Talaga? Yeah, actually, akala nila na nag-iinggitan kami, nagtatrash talk kami sa isa't isa. Pero no. Actually, yung mga tao sa paligid namin, sila yung pinipilit na siraan kami sa isa't isa. Isa na dun si Alte. Yes, Kasama ba na? siya. Si Alte yung parang sinisiraan, parang makarating sa'yo. Yes, ganon. Okay. So si Rayleigh, oo. No, but that was fun. And when you remember Starstruck 20 years ago, ano yung fondest memory mo? Yung magkakasama kami, hindi ko makakalimutan, Tito Boy, magkakasama kami lahat sa Baguio. What happened in Baguio? Ang daming, ano nun eh, parang ang daming tests and ang dami naming kailangan gawin as a group. Tapos nung natalo kami, lahat kami tatalon sa swimming pool na sobrang lamig. Yun yung most memorable experience sa akin. Oo, hindi mo talaga makakalimutan Hindi ko yun. makakalimutan. Kasi after nun, Tito Boy, nagpantal-pantal ako. Okay.